Magandang araw, klase. Ngayong araw ay ating tutuklasin ang mga kahulugan ng simbolismong nakapaloob sa pabalat ng No Limit Angere na isinulat ni Rizal. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Ang pabalat ng No Limit Angere ay idinisenyo mismo ni Rizal para sa kanyang nobela. Pinili ni Rizal ang elemento na ipapaloob niya rito, hindi lamang sa aspektong estetiko ang kanyang naging konsiderasyon. Higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo. Pagkatapos mong mabasa ang pagsusuri ko sa disenyo ng pabalat na nobela, ay maaaring maituring na ito ay isa sa pinakamahusay na likhang guhit ni Dr. Jose. Sa pabalat pa lamang na No Limit Angel, ay tila ninanais na ni Rizal na magkaroon agad ng paunang pag-unawa sa kanyang mga mambabasa tungkol sa nilalaman ng nobela. Dahilan sa ang mga nakataloob sa pabalat nito ay matatagpuan at tatalakayin rin sa loob ng kanyang sinulat. At ipansinin ang mga pamagat ng No Limit Angere ay nasa gitna mismo ng pabalat. Tandaan sana na ang kahulugan sa Pilipino ng pamagat ng nobela ay huwag mo akong hipuin o salinin. Nagbababala kaya si Rizal sa kanyang mga mambabasa na maaaring maging epekto ng pagbabasa nito sa kanilang kapanahunan. Ating mapapansin na nahahati sa dalawang bahagi ang pabalat ng nobela. Taas na triangulong bahagi at ang ibabang triangulong bahagi. Bawat bahagi ay naglalaman ng mga simbolismo. At sa gitnang bahagi naman ay ating matatagpuan ang pamagat ng nobela. Narito ang mga simbolo na nakapaloob sa itaas na bahagi ng pabalat. Ang krus, symmetrical na sulo, dahon ng laurel, bulaklak ng sunflower, supang ng kalamansi, ulo ng babae, bahagi ng manuskripto ng paghahandog sa Noli Me Tangere. Narito naman ang mga simbolismo sa ibabang bahagi ng pabalat. Bahagi ng manuskriptong paghahandog sa Noli Me Tangere, punong kawayan, dagda ni Rizal, tanikala, pamalo sa pinitensya, latiko, kapasete ng Guardia Civil, paa ng praile na labas ang balay. Kung ating mapapansin ang mga simbolo sa ibabang bahagi ng nobela ay paglalarawan ng mga elemento na bumubuo ng panlipunang realidad sa kapanahunan ni Rizal. Ngayon ay atin ang isa-isahin ang mga simbolong nakaaloob sa ibabang bahagi ng pabalat ng nobela. Ang una ay ang paa ng prayle. Inilagay ni Rizal sa pinakaibabang bahagi ng tatsul ang paa ng prayle. Ito ay upang ilarawan sa mga mambabasa kung ano ang pinakabase ng kolonyal na lipunan sa kanilang kapanahunan bilang pagpaparamdam sa mga mambabasa kung sino ang tunay na nagpapalakad ng bayan. Ang kasunod na simbolo ay ang sapatos ng praile. Ang paglalagay ni Rizal ng sapatos sa paanan ng praile ay isang anyo ng pag-uunyag sa pagiging maluho ng mga praile sa Pilipinas. Ang sapatos ay simbolo ng pag-iwan ng mga praile sa aral ni Cristo para sa kanyang mga tunay na alagad. Sabi nga sa libro ng Mateo, Kabanata 10, Talata 10, huwag din kayong magdala ng supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang bisan, kahit panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang balahibo sa binti ng praile.
nakalabas na binti sa ibaba ng abito. Pagpapahiwatig ni Rizal sa kalaswaan ng pamumuhay ng mga prayle sa Pilipinas sa kanyang hayagang tinalakay sa loob ng nobela. O kaya ay isang lihim na paglalarawan ni Rizal sa balahibo ng lobo na nasa loob ng damit ng kordero. Ang dilaw na pangungusap ay lihim na ipahihiwatig ni Rizal sa Kabanata 14 noong murahin ni Don Filipo si San Agustin ng Putis at sa isang sulat ni Rizal kay Blooming noong Pebrero 2, 1890. Kapasete o helmet ng Guardia Civil. Simbolo ng kapangyarihan ng kolonyal na hukbong sandatahan na nang-aabuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa kanyang kapanahunan. Pansinin na inilagay ni Rizal ang helmet malapit sa paanan ng flight. Latigo ng Alperes, simbolo ng kalupitan ng opisyal ng kolonyal na hukbong sandatahan. Maging si Rizal ay personal na naging biktima ng latigo ng Alperes. Paglalagay ni Rizal ng latigo ng Alperes ay pagpapakita na hindi niya malilimutan ang ginawang pananakit sa kanya ng Alperes sa Calamba noong kanyang kabataan. Kadena o tanikala. Inilagay ni Rizal ang kadena sa kabalat ng aklat bilang simbolo ng kawalang kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Suplina. Ito ay ginagamit ng mga namamanata sa kolonyal na simbahan upang saktan ang kanilang mga sarili dahilan sa kanilang paniniwalang ito ay makapagtitigtas sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya para kay Rizal, paribang ang pananakit at pagpapahirap ng mga Guardia Civil ay hindi pa sapat para sa mga Pilipino at kailangan pang sila na mismo ang magpahirap at manakit sa kanilang mga sarili. Dagda ni Rizal. Pansinin na inilagay ni Rizal ang kanyang pangalan sa trianggulong nakaukol sa kanyang kapanahunan. Alam ni Rizal na siya ay kabilang sa kapanahunan na kanyang inilalarawan. Puno ng kawayan, isang mataas ngunit malambot na halaman. Ang pangunahing katangian nito ay ang pagkakaroon nito ng malaking kahalagahan sa paggawa ng bahay at maraming mga mahalagang kagamitan at kasangkapan sa kapanahunan ni Rizal. Inilagay niya ito upang ipakita ang pamamaraan ng mga Pilipino sa pakikibagay sa mga nagaganap na kalupitan at pagsasamantala ng mga nagaharing uri sa kanilang lipunan. Bahagi ng paghahandog at taong 1887. Ang taong 1887 ay taon kung kailan nailimbag ang kanyang nobela. Makikita rin sa ibabang bahagi ang manuskripto ng paghahandog ng nobela. Pansinin sana na pagkatapos ng paghahandog ay unti-unti nang lumiliit ang panig ng sa kaya itong paraan ng pagpapahiwat ni Rizal na nakikinikinita na niya ang paglalaho ng kolonyal na lipunan bilang resulta ng kanyang. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga simbolo sa itaas na bahagi o trianggulo ng pabalat. Sa bahaging ito, matatagpuan natin ang simbolo ng krus, symmetrical na sulo, dahon ng laurel, bulaklak ng sunflower, supang ng kalamansi, ulo ng babae, bahagi ng manuskripto ng paghahandog sa Noli Me Tangere. Maaari nating masabi na ang mga simbolo sa itaas na bahagi ng nobela o ng pabalat na nobela ay mga simbolo na nagsisilbi magiging hinaharap ng bansang Pilipinas. Ang pagkamulat ng mga Pilipino sa pamamagitan ng nobelang Noli Me Tangere.
Ngayon ay atin ang simulan ang panunuri sa mga simbolong nakapaloob sa itaas na bahagi ng pabalat na nobela. Ang una ay ang bulaklak ng sunflower, isang natatanging bulaklak dahilan sa kakayahan nito na sumunod sa sikat ng araw. Nilagay ni Rizal ang bulaklak na ito sa layunin na maging halimbawa ng kanyang mga mambabasa na sundan at ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang nobela. Sa kanyang panahunan ay ninanais ni Rizal na maging liwanag ng kanyang bayan. Symmetrical na sunod, pansining mabuti ang disenyo na kinalalagyan ng liwanag, mapupuna, mga nakapagbabasa ng mga lumang libro na ito ang karaniwang disenyo na ginagamit noon sa pahina ng aklat. Ang symmetrical na sunod. Pansinin din nating mabuti ang relasyon ng liwanag ng sulo at ng oryentasyon ng sunflower. Ang sunflower ay nakatingala sa liwanag ng sulo. Sa panahon ng kadiliman ng panunupit ng kaisipan ay simbolo ng preserbasyon ng kaalaman ng mga. Mapapansin din sa pabalat na nobela ang salitang Berlin. Ito ang lugar kung saan ipinalimbag ni Rizal ang nobelang Noli Me Tangere. Sabalit ang paglalagay ni Rizal ng Berlin sa pabalat ay mayroon ding layunin na ipaalam sa kanyang mga mambabasa ang mayamang koleksyon ng lusot sa mga materyales tungkol sa Pilipinas. Bagay na ito ay sinabi mismo ni Rizal sa kanyang kaibigan na si Blumentritt. Manuskripto ng paghahandog. Pansining mabuti na ang sulo ay nag-o-overlap sa manuskripto ng paghahandog ni Rizal ng kanyang nobela. Ito ay dahilan sa layunin ni Rizal na ang kanyang sinulat na nobela ay magsilbing liwanag ng bayan upang makita natin ang ating mga kahinaan na siyang nagiging dahilan ng ating pagiging huli sa karera ng kaunlaran. Maaari ang mga taong mayroong maliwanag na isipan lamang ang makatutuklas ng tunay na kahulugan ng nobela. Ulo ng babae o inang bayan. Sino kaya ang babaeng ito? Pansining mabuti ang kasagutan. Pinakilala ni Rizal ang babae sa pamamagitan ng paglalagay niya sa tabi ng pinagpupulan niya ng paghahandog sa nobela. Ito ay walang iba kundi ang salitang inang bayan. Mapapansin din na nasa itaas na bahagi ang ulo ng babae dahil maaari ring mahinuha na mataas ang pagtingin ni Rizal sa kanila. Krus. Ang krus ay siyang simbolo ng pagiging relihiyoso ng malaking bilang ng mga mamamayang Pilipino. Mapapansin na inilagay ni Rizal ang krus na halos pinakamataas na lugar ng pabanat. Nakakataas o nakapaghahari sa isipan ng inang bayan at ng mga Pilipino. Supang ng kalamansi. Sa salaganap at paniniwala natin, ang kalamansi ay mahusay na sangkap sa pagkakas. Bakit ang kung panlabak at linis ng dati ay pinagmamalaki na mayroong halong sangkap sa kanan. Ang paglalagay ni Rizal ng supang ng kalamansi sa tabi ng krus ay isang mataas na anyo ng kanyang insulto para sa kolonyal na Katolisismo na umiiral sa kanyang kapanahunan. Walang pinag-iwan sa isang tao na alam mong hindi naliligo at naaamoy mo ang pagiging mabaho. Pagkatapos mo makita at maamoy ang baho ay saka mo ilalagay sa kanyang tabi ang isang sabong pampaligo. Ganyan mang insulto si Rizal sa kanyang sining. Sasabi, ito ang dahilan sa halos maraming mga sining ni Rizal na kanya nilikha bilang isang anyo ng protesta. Dahon ng laurel. Ang dahong ito ay napakahalaga sa matatandang sibilisasyong panluranin. Ito ay ginagawang korona para sa kanilang mga mapangwagi, matatapang, matatalino, at
mapanlikhang mga mamamayan. Mapapansin na ang mga dahon ng laurel ay hindi pa napipitas sa halaman o sa puno nito. Isang paglalarawan ni Rizal ng kanyang pag-asa na ang mga kabataang Pilipino ay pipitasin ang mga laurel na ito upang gawing korona ng inang bayan. Ang krus at dahon ng laurel, subalit ang higit na dapat na mapansin na ang krus ay gawa sa bato, subalit ang halaman ng kalamansi at laurel ay mga buhay na elemento na maaring lumago sa pagsapit ng panahon. Mamimili ang krus kung siya ay magpapakalinis at makikipag-agapay sa pagtalino ng bayan o sa pagdating ng panahon ay matatapunan lamang siya ng paglilinis at katalinuhan ng bayan na hindi nabulag sa panartisismo. Krus, laurel, supang ng kalamansi. Ang katotohanan ay pinagtabi ni Rizal ang krus at supang ng mga kalamansi at mga dahon ng laurel dahil sa mayroon dalawang uri ng konsensya na nais na ilarawan ni Rizal sa kanyang nobela. Una, ang sinasabi ni Ibarra na bulag na konsensya ng bayan at ang pangalawa ay ang isang pambansang konsensya na nais ni Rizal na sumibol para sa sambayanang Pilipino na hinahadlangan lamang noon ng mga makapangyarihang alagad ng kolonyal na simbahan. Narito ang karagdagang mensahe mula kay Sir Daniel Asiano na gumawa ng panunuri. Sabi niya, maaaring mapagbintangan ako sa pagiging mapagmalabis sa aking ginawang pagpapakalantan. Subalit wala akong takot na ipaalam na ang mga kahulugang aking binanggit ay nakapalaman sa loob mismo ng nobela na ating pag-aaralan at sa marami niyang mga artikulo at personal na sulat sa kanyang mga kamag-anak at mga kasamahan sa kilusang propaganda. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway meron kang bagong mga aral na napulot mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang share, like, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.